Alleluia, Alleluia. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Hesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Huwebes tayo ng ikatlo na linggo ng pagkabuhay muli ng ating Panginoon. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayo nasa loob ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon na kisa sa atin sa magitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa isang maayos na paghalal ng Santo Papa sa conclave. At idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga minamahal ko mga kapatid, sa gawa ng mga apostol, pinapahayag na si Felipe ay tinuturuan niyang isang yunoko upang ito ay maniwala sa ating Panginoon at siya'y nabinyagan. Sa ating Ebanghelyo ni San Juan, sinasabi ng ating Panginoon na siya ang tinapay ng buhay na kapag sinong kakain ito ay magkang buhay walang hanggan. Dito sa banal na misa, tinatanggap natin ang ating Panginoon bilang pagkain na nagbibigay buhay, ngunit sa mga sandali na hindi tayo karapat-dapat dahil sa ating karupukan at kahinaan tayo nagkasala, dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway maging lalong masigasig sa pagdiriwang ngayon sa iyong pag-ibig, sapagkat sa panahong ito ng pagkabuhay, higit naming nalalaman na ang mga hinango mo sa dilim ng kasalanan ay katibayan ng iyong pagka-maasahan. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, si Felipe ay inutusan ng isang anghel ng Panginoon. Pumunta ka agad sa timog sa daan patungong Gaza mula sa Jerusalem. Ito'y ilang, kaya't naparoon si Felipe. Sa darating naman ng isang Etiopeng yunoko. Siya ang tagapamahala sa lahat ng kayamanan ng Candace o reyna ng Ethiopia. Nagpunta siya sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Siya'y pauwi na noon nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaías. Sabayan mo ang sasakyang iyon, sabi ng Espiritu kay Felipe. Patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng yunoko ang aklat ni Propeta Isaías. Kaya tinanong niya ang yunoko, nauunawaan ba ninyo ang inyong binabasa? Paano kung mauunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? Sagot nito. At si Felipe inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa tabi niya.
Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Kung paanong walang imik ang tupa na dinadala sa patayan, o ang kordero sa harapan ng manggugupit, gayon din naman, hindi siya nagbuka ng kanyang bibig. Siya'y hinamak at pinagkaitan ng katarungan. Walang maitatala tungkol sa kanyang mga inapo, sapagkat kinitil dito sa lupa ang kanyang buhay. Sabihin mo nga sa akin, wika ng eunuko kay Felipe, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Buhat sa kasulatang ito'y isinalaysay ni Felipe ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. May tubig dito, sabi ng eunuko. Ako ba'y hindi pa maaaring binyagan? Sinabi sa kanya ni Felipe, maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot siya, sumasampalataya ako na si Hesukristo ang anak ng Diyos. Pinatigil ng eunuko ang karwahe. Lumusong silang dalawa sa tubig at bininyagan siya ni Felipe. Pagkaahon nila sa tubig, si Felipe kinuha ng Espiritu ng Panginoon. Hindi na siya nakita ng eunuko na nagpatuloy naman sa kanyang paglalakbay na tuwang-tuwa. Namalaya na lamang ni Felipe na siya'y nasa Azoto. Mula roon, ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol kay Jesus sa lahat ng bayang dinaraanan niya hanggang sa makarating siya sa Cesarea. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sangkalupaang nilalang galak sa pooy isigaw. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Ang lahat ng bansay magpuri sa Diyos. Inyong iparinig papuring malugod. Iningatan niya tayong pawang buhay. Di tayo bumagsak, di niya binayaan. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos. At sa inyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Nung ako'y balisa, ako ay dumaing. Dumaing sa Diyos na dapat purihin. Handa kong purihin ng mga awitin. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Purihin ng Diyos, siya'y papurihan. Yamang ang daing ko'y kanyang pinakinggan. At ang pag-ibig niya ay aking kinamtan. Sangkalupa ay nilalang, galak sa pooy isigaw. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Pagkaing dulot ay buhay, si Jesus na poong mahal, buhay natin siya kailanman. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong mga panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, walang makalalapit sa akin, malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propita at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakinig sa Ama
at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nanag sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nung sila'y nasa ilang, gayon may namatay sila. Ngunit ang sinumang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito, at ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nasa Huwebes tayo ng ikatlo na linggo ng Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoon. Ang atin pong tema ngayon ay tungkol sa pagkaing nagbibigay buhay. Sa English pa, bread of life. Ang pagkaing nagbibigay buhay ay nagpapahayag na lahat ay magkaroon ng paraan na mabuhay. Mula sa pinakababa na nilikha ng Diyos, ang pinakamaliit na tanim, kailangan ng pagkain upang ito'y mabuhay. Hanggang mula sa tanim, mga hayop, iba't ibang pinakain. Pinakain ang mga bunga o mga damo o kaya mga karne sa ibang mga hayop. Ang tao, mas mataas na antas. Nagkaroon ng pagkain. Ang pagkain niya ay lahat na. Hindi lang mula sa mga tanim, mga bunga, mula rin sa mga karne. O ang tawag dito, laman. Sa ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 6, verso 44 hanggang 51, itong laman, sarx, ay ang ating Panginoong Hesus. Paano po nangyari? Tingnan mo natin ang salita na pagkaing nagbibigay buhay. Sa salita ng ating Panginoon, ang pagkaing nagbibigay buhay sa Hebreo ay lechem hachaim. Lechem hachaim. Lechem, tinapay. Pero dahil ang atin pong mga pagbasa ngayon, liban sa Salmo, ay nakasulat sa Koinoko na Grigo. Sa Koinoko na Grigo, ito ay artos tis zuis. Pero ngayon sa moderno na Grigo, ang pagkain nagbibigay buhay ay tsumi tis zuis. Pero dahil tingnan po natin ang pinaka-original na pagkasulat, artos, na kung saan na nasali naman sa Latin, panis vitae, ang pagkain na nagbibigay buhay. Ang pagkain na kinakailangan ng tao ay nagkaroon na ng isang pag-unlad. Mula sa mga dahon, mula sa mga butil at bunga, o kaya mula sa hinukay sa lupa na laman ng mga tanim, ang tao ay pinoproseso na niya at nagkaroon na siya ng tinatawag na tinapay dahil
mula sa mga butil, kung ito ay diretso na gawing kanin, madali pong mapanis at hindi po ito magkaroon ng matagal na shelf life. Pero dahil sa panibagong mga pamaraan ng tao, hindi lang na pinatagal niya ang pagkaroon ng makinakailangan sa pagkain, nagkaroon ng iba't ibang arti kung paano ihanda ang pagkain ng tao o tinatawag lang culinary arts. Na kung saan tinitingnan natin na hindi lang na ang pagkain ay mahalaga, lalo na sa mga Pinoy na hindi lang 3 beses kumakain, 8 beses kumakain sa isang araw. Napakalaga ang pagkain. At dahil dito, ang atin pong paglaynilay tungkol sa pagkaing nagbibigay buhay ay palagahan po natin kasi kuminsan pag maraming beses kang kumakain, hindi napalagahan ang pagkain. Ang ating Panginoon ay nagbigay ng pagkain na espiritual, hindi material. Kaya siya po ang pagkain na nagbibigay buhay. At siya na pagkain nagbibigay buhay, siya yung nag-alay na ng kanyang buhay para sa atin. Kaya po sa ating unang pagbasa sa Aklat ng Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 8, sa 1:40, ang isang eunuko na taga-Ethiopia ay nagbasa sa aklat ni Isaiah na mayroong itong tupa na nag-alay ng buhay. Ang tupa, kinakailangan yan sa pagkain. Pero lalo na nung panahon ng Exodus, ang tupa ay siyang simbolo ng pagliligtas na ang dugo nito ay nilagay sa mga pintuan at ang niluluto na karne ay siyang nagbigay lakas upang makapaglakbay ng malayo ang mga tao mula sa pagkaalipin sa Ehipto tungo sa pangako ng bayan ng Diyos. At sa ilang na wala na silang mga makakain, nagpaulan ng Diyos ng mana. Kumain sila ng mana, namatay naman sila, pero ang ating Panginoon ay pagkain na kung saan ang pagkain ay mayroong antas na hindi sa material, bagkos sa spiritual. Ang unang pagkain na binigay niya sa atin ay pagkain para sa ating pag-iisip. At mayroon siyang tinuturo sa atin ang ebanghelyo o ang mabuting balita na binubusog ang ating kaalaman tungkol sa katotohanan at tungkol sa Diyos na nagbibigay buhay. At siya mismo, pagkatapos noong huling hapunan, ay siya mismo nagbigay ng kanyang katawan. At itong ating misa, ang misa pala ay Eucharistia, pasasalamat, sa Griego pa, Eucharistia. Pero naging misa dahil ang huling salita ng Latin na liturhiya sa ite misa is, humayo na kayo, naiwan na lang na misa. At dito sa misa, atin pong tinatanggap hindi lang ang ebanghelyo, mga salita ng Diyos. Tayo ay tumatanggap din ng kanyang katawan. Kaya sa panahon ng komunyon, tinatanggap natin ang katawan ni Kristo. Mahalaga po ito kung tingnan po natin sapagkat kung sabihin nating pagkain, buong Biblia, napakarami po ang tungkol sa tinapay o pagkain na umabot po ng 250 times na ulit sa Biblia ang tungkol sa pagkain. Pero ang tinapay mula sa langit ay 230 times. Pero ang sinasabi dito, pagkain nagbibigay buhay, 2 lang po. Dito po sa ating ebanghelyo ngayon ni San Juan, Kapitulo 6, versikulo 48, at makita rin natin sa ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 6, versikulo 35, ang pagkain na nagbibigay buhay. Bakit po 2 lang? Sapagkat ito ay para talaga sa ating Panginoong Hesus. Siya ang tunay nating pagkain na nagbibigay buhay. Bakit po? Dahil siya ay nag-alay ng kanyang buhay. Namatay siya sa kamatayan na pinakamalupit na ginawa ng tao. Ang tao kasi pumapatay ng malupit. At ang pinakamalupit
na capital punishment nung panahon ng ating Panginoon ay ang kamatayan sa cross, na ipinako ang lahat ng mga kriminal at ang mga tao na ayaw tatanggap sa kapangyarihan ng Roman Empire. At ang ating Panginoon ay ipinako, hindi naman siya sumuhay sa kahit sino, hindi naman siya nagkasala. Ang kanyang kamatayan ay dahil sa pagsusog ng mga tao sa mga mali na mga paratang. Pero ang kamalian ng tao na pinatay ang ating Panginoon ay siyang ginawa ng Diyos na daan ng ating pagliligtas. Sapagkat sinasabi na sa aklat ni Propeta Isaiah na ang lingkod na nagpapahirap ay siyang mag-alay ng buhay sa ikaliligtas ng lahat. Ito yung ating Panginoon, siya na. Una, siya ang naging tanda ng bagong tupa na sa panahon ng paglaya sa mga Hudyo sa Ehipto ay kinakailangan, at siya ang kordero ng Diyos, ang alay. Siya mismo nag-alay sa panahon ng misa. Siya rin ang puno o dakilang saserdote na siyang mag-alay sa kanyang sarili. Kaya sinasabi niya sa verse 21 na ang pagkaing ibinigay ko sa kabubuhay ay aking laman. Sarx, laman. Nagiging laman na hindi lang na tayo ay magkaroon ng ikabubuhay, tayo ay magkaroon ng buhay na ganap at ikasesya. Sapagkat sinasabi niya, Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 10, Verso 10, ako'y naparito upang maglanang buhay at ito'y ganap at ikasesya. Kaya kapag tayo'y tumatanggap sa ating Panginoon sa panahon ng komunyon, alalahanin natin, hindi po simply na tinapay o ustya ang tinatanggap natin. Katawan ni Kristo. Katawan na kung nag-alay siya ng buhay upang ipahayag, siya ang buhay natin. Siya ang ating kaligtasan. Siya ang bigay sa atin ng buhay na ganap at kasesya. Ano naman ang ating may bigay? Hindi tayo karapat-dapat. Sino bang karapat-dapat? Ako hindi karapat-dapat. Tayong lahat ay hindi karapat-dapat. Pero ang ating Panginoon ay nag-alay pa rin ng kanyang sarili na maging pagkain na magliligtas sa atin. Pagkain ang bigay ng buhay sapagkat mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng ating Panginoon. Pakisabi sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos, kaya dito sa ating selebrasyon sa banal na misa ay pagdiriwang ng dakilang pag-ibig na tinatanggap natin ang tanda ng pag-ibig, ang pagkain, ang katawan ni Kristo. Naway, sa ating mga tahanan din, dapat ipaghayag ang pagmamahalan na nagkatipon ang buong pamilya na magsalo-salo kahit simple na pagkain, pero may pagmamahalan. Nawa tayo, kung mayroon man tayong mga piging, pagsalo-salo, ipahayag ang pagmamahalan sa isa't isa upang ating maalala na sa isang katakdang panahon at mahalagang panahon, ang Diyos mismo ay sumasa atin na naging pagkain, nagbibigay buhay, sapagkat siya mismo ay pagkain ng ating kaligtasan. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, lumapit tayo ngayon at manalangin sa Diyos Ama na sa kabutihan ng kanyang puso ay sinugo ang kanyang anak, ang tinapay ng buhay. At atin pong itutugon, Ama, turuan mo kami sa pamagitan ng iyong anak. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ang bayan ng Diyos na pinalalakas ng Eucharistia, naway magkaisang mamuhay sa pananampalataya at pag-ibig. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Sa pagtanggap natin sa Eucharistia ng may pagpapahalaga, naway mapalalim natin ang pag-ibig sa isa't isa.
Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Tayo naway hindi magkulang sa pagbabahagi ng mga biyaya sa mga nangangailangan at sa gayon ay makatulad tayo ni Kristo na nag-alay ng sarili. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ang mga may karamdaman sa katawan at pag-iisip, naway palakasin ng kanilang pagtanggap sa katawan at dugo ni Kristo sa Eucharistia. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ang mga yumao naway makabahagi sa ipinangakong piging sa langit ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. At isama natin sa misa sa tahimik na maghalal na ang mga kardinal ng karapat-dapat na bagong Santo Papa. Ama naming makapangyarihan, patnubayan mo kami sa aming paglalakbay at tulungan mo kaming lumakad sa daan ng iyong anak na si Jesus na siyang tinapay ng buhay. Ring namin ito, sumitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ang lupa'y nayanig, ito rin ay tumahimik, nang ang poon ay tumindig bilang hukom natin. Alleluia, 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 Alleluia. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayong kapatid upang paghahay natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aahin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahay ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsasalo mo sa iyong buhay na namukod-tangi at walang kapantay, ipagkaloob mong aming pakikinabangan sa iyong pakikisamang aming maaasahan, ay siya ring umiral sa aming pamuhay araw-araw. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapahin, tunay marapat ni kay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghain ng Mesiyas ang maong tupan at nubos sa aming lahat. Naghaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamatay ang iniahain sa krus, ang sa krus ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaysa namang helsi si awit ng papurisyong pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kasmitan ng Espiritu, gawin banal makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo si Papa Francisco na tinawag mo mula sa daigdig nito nung siya'y binyagan. Siya ni kaisa ni Kristo sa pagkamatay, ngayon siya'y pumanaw, makaisa ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin, mga kapatid namin na Imlay, may pag-asang sila'y muling mabuhay, ganyan lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Berhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, at ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na muhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa ima ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Amen. Sa tagubilin ng galing na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging
sumainyo. at sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sila. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsunod ito. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na communion, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Si Kristo'y inialay na, pamaskong maamong tupa. Magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista. Bago't wagas, Hallelujah. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Si Kristo'y inialay na, pamaskong maamong tupa. Magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista. Bago't wagas, Alleluia. Announcement. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay. At gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasaw na hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno.
Kay mga narito, kay mga naugnay sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin na dinggay ng Pong Isus Nazareno. Salamat po sa lahat nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa natin mga hirap at nangailangan. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Pong Isus Nazareno. Palakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng tumutulong sa atin, nakiisa sa atin. Naway ang Diyos ay magpapala sa inyo mga biyayang siksikliglig at nag-uumapaw. Ang ating Panginoong Hesukristo ay siya yung pagkaing nagbibigay buhay. Tayo'y pinalakas ng ating natanggap na katawan ni Kristo. Naway, magkaroon tayo ng lakas loob din na magpahayag at magsasaksi na siya ang Panginoong nabuhay muli para sa ating lahat. Ngayon na po ang pagpaspas. Mangyari po namin itas bagya, may bagay na paspasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihag mo siya ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ng katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga ilangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan. May utang na loob na tinatanaw. Basusan po ninyo ang mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pangitan ng benisyon nito naway, lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.